Kumusta na po ang ating relasyon sa Panginoon? Amen? Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, dapat po ang ating karanasan sa Panginoon ay palaging bago. Kaya nga may mga testimonies kung paano po ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Anyway, ngayon po ay June 7, kay unang linggo po ng buwan ng Hunyo. Mga kapatid, nasa gitna na po tayo ng taong 2026. Amen? Kaya nga, super bilis po talaga ang takbo ng araw natin ngayon. Kaya, salamat sa Panginoon. Kung nandito pa po tayo, it's because si Lord ay may purpose at may plano sa atin. Amen? Hallelujah. Alam ko po, marami kayong mga pinagdaanan, pero God is so faithful. Tayong lahat po hindi exempted. No, walang exempted sa problema. Kung kayo ay nakaranas ng problema, kami din po. Tayong lahat. Kaya lang, iisa lang ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas at ng kaalaman. Amen? Hallelujah. Before that, bago po tayo magpapatuloy sa ating mensahe ngayong umaga, patuloy po natin i-pray ang bansang Pilipinas. Sa mga prayer po ba ninyo, binabanggit ninyo ang Pilipinas? Amen? Nakakalungkot po, yung mga pangyayari, mga inaasahan nating mga government leaders, pero lalong-lalo na po sa ating Senado, ang gulo-gulo po. I think this is the very first time na ganito po kagulo. Mga tinatawag po natin silang mga lawmakers, mga mambabatas na sinusundan at hinahangaan natin, pero ganito po ang nangyari. Grabe po yung politika at hindi pagkakaisa. 24 lang po sila, pero grabe po. Amen? Kaya po, let us make sure na papanig po tayo sa katotohanan ayon sa salita ng Panginoon. Amen? Alam mo, nakakalungkot minsan. Sarap sana mag-pray, Lord, pwede bang i-delete mo na itong mga taong ito? Di ba? Mga ganon? I-delete mo na. Pero hindi eh. Tayo bilang mga Kristiyanos, hindi dapat ang prayer natin ay hindi. Hindi dapat ganon. Patuloy po nating i-declare ang blessings. Pinapakinggan ko po lahat ng mga sides. Ayaw ko po kasing makikinig ng isang sides lang po. Sa Senate po natin, pinapakinggan ko ang side ng minority. Pinapakinggan ko ang side ng majority. At kung ano po ang naayon sa ating batas. Very obvious. Karamihan sa ating mga leaders, lalong-lalo na po sa loob ng Senate, very political, at yung plano nila ay very self-centered. Hindi na, alam nilang hindi na ito ayon sa batas, gusto pa rin nilang lumusot. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos, dadalhin po natin sila sa prayer. Amen? Huwag po natin silang isumpa. Tandaan po natin na nasa isang bangka lang po tayo. Nasa isang bangka lang po tayo at sila po ang ating mga piloto. O palagi natin silang sinusumpa, palagi natin silang kinukundina dahil hindi na ayaw natin yung kanilang pamamaraan ng leadership. Pag lumubog ang bangka, lubog tayong lahat. Kaya pinakamagandang gagawin po ng mga anak ng Diyos, ipanalangin. Huwag mong ipanalangin na kunin mo na sila, Lord. Ipanalangin mong bigyan sila ng takot sa Panginoon. Bigyan sila ng wisdom. Sa ating mga senador, hindi po porket panay ang quote ng verse, ayun na yun. Hindi po. Maging maingat po tayo sa ating panahon ngayon. Kasi may mga leaders tayong gumagamit lang ng salita ng Panginoon para mabigyan ng political favor. Let us have that sensitivity and discernment. Kaya let us all be careful. Nandito na po tayo sa huling mga araw na ginagamit ang Word of God kahit sa mga taong hindi mananampalataya para lang matatakpan at mananaig ang kanilang mga sariling mga plano at ambisyon. Kaya tayo po mga anak ng Diyos, ako'y nagagalak dahil ang IFLICD My Church
minsan po, tinitingnan ko yung mga posting natin sa Facebook. Nagagalak po ako. Dahil tayo po ay ginagamit natin ang ating authority to pray for these leaders. Grabe po ang hagisan ng putik ngayon, di ba? Ng mga leaders natin. Ngayon, lahat sila may tama, lahat sila nagsasabing tama. Walang umaamin sa kanila na sila ay may tama. Ikaw naman, masyadong tiwala sa mga sinasabi nila, kumakampi agad tayo without investigating kung sino po ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Alam ba ninyong kahit sa mga bagay na yon, accountable tayo sa Panginoon. Kaya let us all be careful. Hindi porket may accusation, totoo na yon. Napakadali pong mag-accuse, di ba? Patunayan mo. Patunayan mo. May mga accusations against this leader, against that leader. Napakadali lang po. Kasi yung bansa natin, masyadong malawak ang demokrasi. Pero hindi ibig sabihin, sinasabi nila, yan na po ang totoo. At doon tayo kakampi. O hindi. Kung ano lang po ang sinasabi ng Word of God, doon tayo. Tandaan ho natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Galit ang Panginoon sa mga taong kurakot. Oh, galit ang Panginoon sa mga taong kurakot. Galit ang Panginoon sa mga leaders na mga kurakot. Kaya lang, salamat sa kanyang biyaya. Kahit man siya nagagalit, binibigyan pa rin niya ng pagkakataong magbago. Please join with me as we pray continually for our country, the Philippines. Tayo pa ba lahat ay mga Pilipino? Amen. Hallelujah. Let us close our eyes and pray together. Lord, sa umagang ito, patuloy po naming inialay at sinusuko sa inyo ang bansang Pilipinas. Nais wasakin ng puwersa ng kadiliman ang bansang Pilipinas. Ngunit hindi sila ang mananaig. Ang inyong purpose at ang inyong banal at matuwid na layunin, Panginoon, ang siyang matutupad, masusunod sa bansang Pilipinas. Pinalangin po namin, Panginoon, ang aming mga senador, these 24 senators. Lord, alam niyo po kung sino lang sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Alam niyo po kung sino sa kanila ang may pusong tunay na maglingkod ng bayan at sa inyo. Kaya ayaw po naming humusga. Lord, sa oras na ito, dinadala po namin sila sa inyong paanan, Panginoon. Hipuin niyo po ang kanilang buhay at yung aming mga senador na masyadong mapagmataas. Lord, sa kanilang mga sarili, baguhin niyo po ang kanilang mga puso. Galit po kayo sa mga taong mapagmataas at nagagalak kayo sa mga mapagkumbaba. And we pray for our leaders, Panginoon. Sa loob ng Senado, makikialam po kayo. I pray na itong conflict na kasalukuyang nangyayari ngayon sa loob ng Senado ay hindi lalala at magkaroon ng godly solution, Panginoon. We pray for each of these senator in the mighty name of Jesus. Break their hearts, Lord. Break their hearts, Lord. They will humble themselves and they will acknowledge that apart from you, they can do nothing. Salamat, Panginoon. Ma-opposition man or administration, sila po ang aming mga leaders. Kaya Lord, pagpalain niyo po sila, gabayan niyo po sila, Panginoon, at walang mananaig, walang mangibabaw, Panginoon, ng mga self-motive or self-interest, Panginoon. Salamat po at ang aming bansa at patuloy niyong nilinis mula sa korupsyon, mula sa gawain ng kadiliman. Lord, bless every government leader. Bless the President. Bless the Vice President, the senators, the congressmen, the governors, the mayors, the armed forces of the Philippines, the Philippine National Police, lahat po ng mga judges, mga abogado, Panginoon. Lord, we pray,
bigyan niyo po sila ng puso, Panginoon, na magbibigay ng tunay na hustisya. At kaming mga anak mo, Panginoon, tulungan niyo po kami at give us the spirit of discernment. Lord God, to favor what is godly and what is according to your will. Hindi ho kami, Panginoon, ang magagamit ng mga politiko. Hindi po kami ang ma-influence sa kanilang mga bulok at hindi matuwid na paninindigan. Sila, Panginoon, ang madala namin sa inyong paanan. At salamat, Lord, sa buong bansang Pilipinas, mula rito sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Mananaig at mangibabaw ang inyong kalooban. We rebuke all the spirit of darkness that is reigning in my country in the mighty name of Jesus. Depart from this country in Jesus' mighty name. Spirit of corruption, spirit of idolatry, leave this country in Jesus' name. Spirit of sexual immorality, in the mighty name of Jesus. At lahat po ng puwersa ng kadiliman, Panginoon, nire-rebuke namin sa umagang ito in the mighty name of Jesus. And thank you, Lord, sa bansang Pilipinas, pangalan niyo po ang may tataas. Hindi ang pangalan ng tao, hindi ang pangalan ng politiko. Pangalan niyo po, Panginoong Hesus. Jesus Christ, you are the Lord of this country. Salamat, Panginoon, at salamat sa tunay at totoong revival na gagawin niyo po sa bansang ito. In the mighty name of Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Ihanda po natin ang ating mga puso para po sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Please, kapatid, no? Palagi po nating dalhin sa panalangin ang ating bansa, maging ang ating mga kapatiran dito sa iglesia. Bawat isa po sa inyo may alam, may kilala kayong mga pamilya, no? Banggitin po ninyo sa panalangin. Banggitin ninyo sa prayer, kahit ilang words, ilang salita lang po ang sasabihin ninyo sa kapatid na ito, may gagawin po si Lord. Amen? Let us be concerned with one another. Pag may napansin kayong kapatiran natin sa iglesia, na hindi na po ninyo nakikita ilang linggo na po, no? Make an effort. Effort na i-follow up, ipangamusta mo ang kapatid na yon. Okay? Huwag po yung, hayaan mo na yan. Matanda na yan sila, alam na nila ang ginagawa. Hindi po yan ang katangian ng isang tunay na Kristiyano. Ang tunay na anak ng Diyos, nakikialam at concern sa kanyang kapatid sa Panginoon. Pag may napapansin kang ilang linggo nang hindi mo na siya nakikita, then you pray for him, pray for her, and then, napakadali lang pong mag-follow up ngayon. Kung hindi mo siya kayang puntahan, pwede mong tawagan. Di ba? Minsan sa atin kasi nangangamusta lang. Hello po, di ba? Madalas ko nang naranasan yun eh. Hello po, kumusta? Pag sasagutin mo yan, alam mo nang sagot. Alam mo nang kasunod. Pwede manghiram. Ha? Kaya ako, may mga kaibigan ako sa Facebook, ilang dekada na po na hindi nangangamusta. Hindi nga nagpaparamdam. Bigla na lang mag-message. Kumusta na po? Ilang beses ko nang naranasan yon. Kumusta na po? Kuya, sir, kumusta na po kayo dyan? Sagot yun. Of course, magalang naman tayo. Sinasagot natin. Okay lang po kami rito. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Kapopost mo lang sa reply. Alam mo, nagtatype agad. Kuya, pwede po manghiram. Ilang beses pong nangyari sa akin yan. Kaya ngayon, hindi mo na ako maloko. Pag may matagal nang hindi nagpaparamdam at nangangamusta, wala ka nang maasang reply. Hindi na kita sasagutin. Kasi alam ko ano ang kasunod dyan. Hindi ko tayo mangangamusta lang dahil may kailangan, ha? Ikamusta natin yung kapatid natin dahil gusto natin siyang magiging masigasig at ma-encourage sa paglilingkod ng Panginoon. Hindi yun nangangamusta ka lang kasi ang kasunod doon,
Pwede po bang mangutang dahil may babayaran lang po ako? Di ba? Pwede namang magkumustahan tayo kahit hindi tayo manghiram. Amen? Dito may mga kaibigan tayo, pag hindi mo na sila napapansin, ilang linggo na po, then dalhin natin sa Panginoon sa prayer. Kasi hindi mo alam kung ano yung mga hinaharap nilang mga challenges. Ang prayer ho natin, alam mo, ako po bilang pastor sa iglesyang ito, ang aking dalangin po na madadatnan tayo ng Panginoon lahat na naglilingkod, masigasig at umaapoy na naglilingkod sa Kanya. Pag nangyari na po yung rapture, at kung sakali nangyari ang rapture, sa biglang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, kung sakali nangyari po yan, araw ng ating worship, ganitong oras, ganitong araw, linggo, ang aking prayer po na walang maiiwan. Kahit isa, kahit bata, matanda, lalaki or babae, lahat po tayo sabay-sabay nalilipad sa himpapawid at doon sasalubungin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang aking dalangin na pag nangyari na po ang rapture, upuan lang po ang maiiwan dito. Amen? Kahit na hindi na mapatay yung mga ceiling fan natin. Patuloy na iikot yan 24/7 hanggang kung anong mangyari, basta lahat po tayo, sabay-sabay na sasalubungin natin ang Panginoong Jesucristo doon sa alapaap. Are you excited for that? At kailan mangyari yon? Kailan mangyari yon? Napakalapit na po, kapatid. Anytime, pwedeng mangyari na po ang rapture. Nandiyan na po lahat ng mga signs na binigay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya it is time for us, mga anak ng Diyos. Hindi na po, kung kayo po ay naantok sa paglilingkod ng Diyos, gising, wake up, kapatid. Panahon na po ito na magiging masigasig tayo sa paglilingkod ng Panginoon. Napakalapit na po ng ating kaligtasan. Amen. Are you excited to see the Lord face to face? Amen. Ako po, very excited. Lord, gusto kong makita ang pagmumukha mo face to face. And I'm excited for that day. And I pray ganun din tayo. Excited every day. Excited sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Hindi yung Kristiyano pero nangungusap, Lord, pwede po bang huwag ka munang babalik ngayon? Aba, hindi dapat. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, excited ka. Huwag mong kausapin si Lord na pwede bang huwag kang babalik mo na ngayon. Ngayon at ngayon din, babalik ako dahil handang-handa na po ako. Amen? Kaya, hindi man tayo perfect. Wala po tayong tinatago, inaalagaan, pinataba, pinapakain na kasalanan. Amen? Hindi tayo perfect, but every time we fall down, we humble ourselves, humihingi ng tawad sa ating Panginoon. Nagkakasala tayo ulit at magpakumbaba, hingi tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan. Amen. At hallelujah. Ngayon po, gusto ko lang magbabahagi ulit. Napakaganda po yung kwento. Yung binigay ni Pastor Paul last Sunday tungkol po kay Lazarus at yung mayamang lalaki. Doon po sa Luke chapter 16, verse 19 hanggang sa 31. Actually, partly, binabahagi ko na ito, sinishare ko ito sa mga tatay last Sunday sa small group. But I want to share it to the congregation. Basic po yung mga mensahe na ibibigay natin ngayon based po dito sa story ito dahil to make us aware again, ano pa po yung mga katangian, ano po ba yung ugali dapat tayo as mga anak ng Diyos. Kasi minsan, hindi na po tayo aware, no? Na namumuhay pala tayo ngayon na para na ring katulad ng mayaman na wala nang pakialam sa ibang tao. Ito po ang bibigay kong mensahe ngayon dahil ito po ang binibigay sa akin ni Lord. Nung nandun po kami sa Cagayan de Oro,
noong May 25 hanggang May 30. Salamat pala sa Panginoon. To God be the glory. Dahil ako po ay nag-graduate sa aking online study po sa theology. Nag-graduate po kayo. Nagtapos po ako noong May 29. Pumunta po kami ng Mindanao. Doon po ang graduation. At hindi ko po inasahan, no? To God be the glory. Nakatanggap po ako ng 2 awards. 2 awards po yun. Eh, kinakapihan ko lang po yun, ha? Lalo na po pag pinayabi. Ito namang si pastor, kasasabi lang ng huwag magpataas, naging mayabang na. Hindi, biro lang po yun. To God be the glory. Hindi ko po inasahan yung 2 awards na nare-receive ko po during sa graduation. Kaya, again and again, to God be the glory. Pagdating namin doon po kami tumuloy sa bahay po ng pamangkin ni Ate Leonie. Maganda po yung bahay. Nandun po kami sa pangalawang palapag. Of course, kwentuhan, kumain kami, and then napapansin ko po, ang daming pagkain sa table, no? Kaya, busog na busog. Ako po'y tumayo, and then lumabas lang po ako saglit sa terrace. Doon po napapansin at nakikita ko po yung mga nagkadikit-dikit na mga tolda, mga tents. May mga tumitira doon, biktima ng sunog. Sa pagtingin pa lang, makikita, mapapansin mo na yung hirap na dinanas nila on that time. At alam mo ba, habang ako po ay nandun sa taas, pinapanood ko yung mga kababayan natin na mahirap yun, tent, biro mo, tent. Nagdikit-dikitan po yon, marami, tapos nasa isang basketball court lang po sila. Mahirap po yun, nararamdaman ko po yung hirap. At alam niyo po, yung binigay na mensahe sa biglang inimpress sa akin ng Panginoon. Alam mo, tayo parang katulad din ng mayaman at saka si Lazarus. Nakita mo yung pangangailangan ng kapwa mo, pero ayaw mong tulungan. Intentionally, hindi mo siya binibigyan ng tulong dahil wala kang pakialam. Ang tinitingnan mo lang yung sarili mo, sarili mo, sarili mo. Doon po ako na-touch kasi ito po ay totoo. Hindi lang sa mga unbelievers sa labas, kundi kahit sa loob ng church. Minsan tinutulugsa natin ang rich man na ito dahil nakikita po niya physically and literally na si Lazarus ay nangangailangan ng tulong. Hindi man lang siya nag-abot kahit isang crumb o may makakain man lang ang mahirap na ito. Sinasaway po natin ang mayayaman. Pero unknowingly or unintentionally, ganon din ang nagiging practice natin araw-araw. Hindi tayo nakikialam sa ating kapatid na nangangailangan. The rich man and the Lazarus sa Luke chapter 16 ay napakagandang warning po na binigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang story ito. Some pastors believe that ito po ay isang parable lamang. No, may mga ibang mga pastor naniniwala ng kwentong ito sa Luke chapter 16 verse 19 to 31, the rich man and Lazarus ay isang patalinghaga or parable lamang. Ngunit ako po ay naniniwala na hindi ito talinghaga. Hindi ito parable. This is a real story na nangyari. Maraming dahilan. Unang-una, sa lahat ng mga parable na binigay ng ating Panginoong Jesucristo, napakarami po mga parables. Basahin mo mula sa Matthew, sa 4 Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. Maraming mga parables na binibigay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit, hindi siya nagbibigay ng specific na pangalan ng tao. Sa storying ito, binabanggit mismo ng ating Panginoong Jesucristo ang mga specific name ng pangalan ng tao. Ang sabi ng iba, hindi lang nila binabanggit ang pangalan ng mayamang ito, proteksyon na rin sa kanilang lahi. Pero binabanggit po ng ating Panginoong Jesucristo ang pangalan ni Lazarus, ang pangalan ni Abraham, ang pangalan ni Moses,
Di ba? Kaya ang story ito ay totoo at magbibigay sa atin ng warning na totoo palang, totoo nga na may impyerno. That after this life that we have right now, ang buhay na ito, kapatid, na meron tayo ngayon, hindi nagtatapos sa simenteryo. Meron tayong haharapin na eternal destination natin, langit or impyerno. At ang kwento ng rich man and Lazarus, magbibigay din sa atin ng mensahe na kahit ikaw ay mahirap, ikaw ay mayaman, mamamatay pa rin tayo. Si Lazarus namatay, and later on, sumunod sa libingan ang mayaman. Kaya ang kamatayan ay tinatawag nating equalizer. Di ba? Equalizer siya kasi kahit gaano ka kayaman, gaano ka kahirap, ito pa rin ang hahantungan natin, kamatayan. Amen? So, magbibigay sa atin ng warning. And then, naalala ninyo, sa rich man and Lazarus, the rich man and si Lazarus, yung memory ng rich man hindi nabubura. Naalala niya yung mga kapatid niyang naiwan sa lupa. Kaya nga, nakikiusap siya kay Abraham na pwede bang ibalik si Lazarus. Dahil gusto ng mayamang ito na mapupuntahan yung bahay nila at masasabihan yung kanyang mga kapatid ang purpose niya para hindi rin may masama sa kanya sa impyerno. Ibig sabihin, habang ang mayaman na iyon ay lumalangoy sa apoy ng impyerno, ang kanyang memory at lahat ng kanyang ginagawa dito sa lupa ay hindi nawawala. Memory niya na siya nakakarinig ng salita ng Panginoon, ngunit hindi niya pinapaniwalaan, hindi nabubura yon. Memory niya kung paano niya tinitreat si Lazarus doon sa kanyang bahay, hindi nabubura yon. Kaya yung mga tao, mayaman man o mahirap, sinasabihan natin ng Word of God, ngunit pinagtawanan lang po tayo, pagdating sa impyerno, maalala nila yon. Kaya hindi nila mapipigilang sumigaw, umiyak at magsisisi. Dahil once nandito pa sila sa lupa, marami silang pagkakataon na sana sila ay maiwasan ang apoy ng impyerno. Pero sila mismo ang hindi naniniwala. Sariling desisyon nila mismo na hindi maniniwala sa salita ng Panginoon. Kaya doon sa impyerno, ang mga taong yon, ang sabi ng Word of God, araw at gabi, umiiyak. Nagsisisi. Pero ang kanilang pagsisisi ay hindi na pinapakinggan ng Panginoon. Kasi ang pagsisisi na pinapakinggan ng Panginoon, ngayon po habang nandito pa tayo sa lupa. Kaya huwag po nating sayangin ang pagkakataong ito, mga kapatid. Kung kayo po ay hindi pa nagsisisi sa inyong kasalanan, hindi pa ninyo tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay ninyo, ngayon po ang pagkakataon. Huwag na po ninyong hihintayin na bubuhatin pa yung katawan ninyo ng mga staff ng St. Peter, ilagay ng kabaong. Kasi pag nangyari yun, naabutan na kayo ng kamatayan, ang kaluluwa ninyo magsisisi man sa harap ng Panginoon, hindi na po papakinggan ng Panginoon. Dahil ang binigay ni Lord ngayon po, habang buhay pa po tayo physically. Huwag ko nating sayangin ang pagkakataong ito. Maging mga nakikinig sa atin online, naabutan tayo ng kamatayan, kayo ng kamatayan, hindi kayo naniwala sa salita ng Panginoon pagdating sa impyerno. Maalala ninyo, ma-remember ninyo, June 7, 2026, nakikinig ako sa mensahe ng Panginoon sa IFLI City My Church, pero hindi ko pinapaniwalaan. Hindi mo mabubura sa isipan yan. Kaya iyak ka ng iyak, pero yung iyak mo ay sayang na lang kasi hindi ka napapakinggan ng Panginoon. Ito ang nangyari sa rich man. Hanggang ngayon, ang mayamang taong ito nandoon pa rin sa impyerno. Hanggang ngayon.
Dahil pag nandoon na sa impyerno ang kaluluwa ng tao, wala na po kayong chance na makakalabas doon. At yung eternity doon sa impyerno, yung mayaman ilang centuries na po yun, ilang thousands of years na po nangyari yun, pero hindi pa rin siya nababawasan hanggang ngayon. Kaya sana po magising tayo sa katotohanan. But my message today, gusto ko lang i-focus sa ugali ng mayaman na dapat magbibigay sa atin ng warning. Reminder, mga kapatid, na dapat ang attitudes natin, ugali natin ay hindi katulad ng mayamang ito. Ano po ba yung ugali ng mayamang ito na dapat nating maiwasan at hindi dapat tularan ng mga mananampalataya? Okay? Kayo na lang po ang magbasa kasi alam ko namang nagbabasa kayo ng Bible. Amen? Yung hindi nag-amen, alam kong nagbabasa pa rin kayo. Basahin ninyo, pag-uwi ninyo sa bahay, basahin ninyo ang rich man, itong sa Luke chapter 16, verse 19 to 31. Basahin ninyo, pero ito po yung some of the points na ibibigay ko sa inyo na sana magbibigay sa atin ng lesson para hindi natin gayahin yung ugali ng mayamang iyon. Number 1. Salamat yan. Ugali ng mayaman, kawalan ng malasakit sa nangangailangan. Araw-araw, nakikita ng mayamang ito si Lazarus, ngunit hindi niya tinutulungan. Okay? Araw-araw po yun. Nakikita niya si Lazarus nandoon nakahandusay sa kanyang pintuan, naghihintay na sana man lang yung mayaman, kahit crumbs or mumo man lang ng kanyang pagkain, kahit buto-buto man lang ng kanyang pagkain, ay bibigyan si Lazarus. Makatikim man lang siya, kahit konting tubig. Pero, ang mayamang ito ay walang malasakit. Very obvious ang pangangailangan ni Lazarus. Pero ang mayamang ito ay hindi concerned. Warning sa atin, kasi nga minsan parang ganito rin ang ugali natin. Nakikita na po natin yung ating kapatid na nangangailangan ng tulong, pero wala tayong pakialam. Ang tunay na anak ng Diyos ay mahabagin at mapagbigay sa mga nangangailangan. Amen? Hindi na po natin kailangang mayaman at sobra-sobra yung kayamanan natin bago tayo magbigay ng tulong sa iba. What we have right now is enough. At pagdating sa tulong, hindi lahat ng panahon pera. Di ba? Hindi lahat ng panahon pera ang ibigay mo. Pagkain o whatsoever na meron ka, kahit nga pinakamalaga prayer, wala kang maibigay na pera. But you can pray. You pray for that guy. Or bigas. Or ano yung nakikita mong dapat maibigay mong tulong sa kanya. Lalong-lalo na po sa loob ng iglesia. Magtulong-tulungan po tayo. Let us demonstrate ang buhay ng isang tunay na Kristiyano. Minsan kasi, ang galing-galing natin tumulong sa iba. Di ba? Pero mismo sa loob ng pamilya natin, sa loob ng iglesia natin, napakadamot natin at wala tayong pakialam. Ginagawa natin madalas dahilan, hayaan mo yan. Lakas-lakas ng katawan, hindi man lang magtrabaho. Pero alam mo kapatid, pag sinasabihan ka ni Lord, hindi ka na magbibigay ng dahilan. Basahin mo yung wala dito, walang verse dyan. Pero naalala ko lang yung Matthew chapter 5, I think that's verse 47. Basta na sa verse 40 yun. Tingnan natin, basahin ko lang saglit.
chapter 5, ano ba yun? Matthew chapter 5. Basta nasa Matthew chapter 5 yun, ang sabi ng Panginoon, bibigyan ninyo ng tulong, magbibigay kayo ng tulong sa lahat ng humihingi ng tulong sa inyo. Lahat. Hindi na po nagbibigay ang Panginoon ng kondisyon. Papansin ninyo? Hindi po nagbibigay ang Panginoon ng kondisyon na ito yung tao na dapat mong tulungan. Pag lumalapit sa inyo, malakas ang katawan, huwag mong tulungan. Sa gobyerno natin, ang sabi nila, huwag tayong magbigay sa mga namamalimos. Pero kapatid, ano ba talaga ang sinasabi ng Word of God? Doon tayo. May lumalapit sa inyo, huwag mo nang tingnan yung physical anyo niya, kung siya ba'y malusog or masakitin. Pag humingi ng tulong at may kaya kang bigyan siya ng tulong, bigyan mo. As in obedience sa utos ng Panginoon. Kung ano ang gagawin niya sa pera o sa binigay mong tulong, hindi mo na pananagutan yon. Pananagutan niya sa Panginoon. Ikaw, ginagawa mo lang yung part mo to obey sa sinasabi ng Word of God. Kung yung kapitbahay mo paulit-ulit nang lumalapit sa inyo, humingi ng tulong din, huwag mong sumpain, i-pray mo. Di ba? At huwag kang mainis. Kahit sa ganong bagay, sinusukat tayo ng Panginoon. So, kawalan ng malasakit sa nangangailangan. Huwag ipikit ang ating mga mata sa pangailangan ng iba. Amen? Ang mayamang ito, alam niya na si Lazarus ay nangangailangan, intentionally, hindi siya nagbibigay ng tulong dahil wala siyang malasakit. At ang mga anak ng Diyos, hindi ganito ang pag-ugali. At pag tayo ay nagbibigay ng tulong, hindi natin binibilang. The more you give, amen? The more it is blessed. And when you give, actually, hindi ka magkukulang. Hindi ka maghihirap. Hindi pa ako nakabasa ng salita ng Panginoon na ang taong matulungin ay naghihirap at nagmamalimos. Hindi ikaw ang lugi. Pag ikaw ay mapagbigay, hindi ka lugi. Nag-iimbak po kayo. Nag-i-invest kayo sa langit. At one day, the Lord will reward you. Pangalawa, ang mayamang ito ay may pagmamahal sa luho at sariling kasiyahan. Di ba? Alam niyo, bakit tayo mga anak ng Diyos? Minsan wala tayong capacity to help others kahit enough na yung sahod natin or income natin. Kasi tayo namumuhay ng maluho. Akala natin pag may blessing si Lord, tayo lang ang dapat mag-enjoy. Ang mayamang ito, sabi rito, sa English, nakasuot siya, araw-araw, nakasuot siya ng purple na damit. Kulay obi na damit. Alam niyo, noong unang panahon, may color coding ang damit nila. Ha? Pag color purple yung damit nila, ibig sabihin mayaman ka. Kasi mahal ang klaseng tela ito. Pag mahal ang klaseng damit na ito, sa panahon nila, kung color purple. Sa atin ngayon, kulay di ba, brand. May mga tao ngayon, hindi pwede magsuot ng damit kung hindi branded. Di ba? Palaging may pangalan yung sinusuot. Yung iba dyan, nakasuot talagang laki ng logo, crocodile. Kaya yung ugali nyo, nahawa din sa crocodile. Ha? Di ba? Ako noon, hindi ho, yung brand lang, branded yung mga damit ko noon. Nung bata pa ako, branded. Rebesco. Ajinomoto. Yun lang kaya ko, pero ngayon iba-iba. Ano pa yung mga Ano pa yung mga brand ngayon na mamahalin? Hindi naman masama yun, kapatid. Pero kung buhay mo doon na lang nakaikot,
at hindi ka na concern sa pangangailangan ng iba, magsisisi ka na. Repent. Dahil the Lord entrusted you that blessing not just for yourself to enjoy. Blessing, instrument tayo para ang iba ay ma-bless din, kapatid. So kung may pera tayong marireceive, don't ask the Lord, Lord, paano ko ito gagastusin? Huwag mong tanungin si Lord, Lord, ano bang bibilhin ko dito? Anong brand ng cellphone? Anong brand ng bag o damit? Hindi, maling tanong yon. Itatanong mo, Lord, sino po ba ang nais mong i-bless ko sa perang ito? Ganon. Kasi I'm very sure the Lord has blessed you, hindi lang para ikaw ang mag-enjoy niyan. Magiging asin at magiging blessing ka sa iba. Ang mayamang ito, wala na siyang time to think sa pangailangan ng ibang tao kasi pangailangan ni Lazarus. Masyadong maluho. Sabi rito, araw-araw, branded yung damit na sinusuot niya. Hindi pwedeng magsuot ng sapatos kung hindi bandolino. Ano ba? Buhay pa ba yan ngayon? Yung sapatos na yon? Mga branded. Yung relo talagang, hindi pwedeng mamahalin. Hindi pwedeng mura. Dapat branded talaga. Parang, ano bang mga brand ng relo ngayon? Kawasaki? Ay, hindi. Kawasaki. May relo bang Kawasaki? Motor yun Sorry Rolex, di ba? Mga branded talaga. Kapatid, kung yun ang palaging nasa isipan mo, wala ka ng time na mag-isip sa pangailangan ng iba. Dahil palagi mo na lang iniisip, ikaw. Hindi nagagalak si Lord sa mga taong ganun. And I can assure you, if your mindset is always like that, hindi ka pagkakatiwalaan ni Lord ng mas malaki pang blessings. Dahil hindi ka marunong mag-share. Be contented. Dahil pag ikaw ay kontento na, okay to, ganda na tong damit, kahit bagong bili mo sa ukay-ukay, di ba? Pero satisfied ka doon. Okay na yun. Pag may contentment ka kasi, marunong kang mag-isip sa pangangailangan ng iba. Pero kung wala, ay nako. Puro na lang sarili ang iniisip. Katulad ng mayamang ito. Ang kanyang buhay ay nakatuon sa sariling kasiyahan at kaginhawaan kaysa paglilingkod sa Diyos. Huwag gawing sentro ng buhay, mga kapatid, ang kayamanan at luho. Sa buhay natin, kung magiging sentro ang kayamanan, kaya hindi na tayo nagpapakita sa church dahil 24/7 nagtatrabaho, kapatid, katulad ng mayamang ito, at the end of your life, mapapahamak ka lang. Dahil kung ang kayamanan ang sentro sa buhay natin, wala tayong tunay at solid na foundation. Amen? Bawal maging maluho. Although, kailangan din natin minsan, di ba? O kung makakabili ka ng ganitong damit, gusto mo. Hindi naman sinabi ni Lord na bawal talaga. Amen? Ang bawal yung sa lahat na lang ng panahon. Yung life mo doon na nakafocus. Yung pera mo, inuubos mo lang sa mga mamahaling gamit sa pansarili mo na hindi ka na nakapagbigay tulong sa iba. Yun ang ayaw ng Panginoon. Dahil gusto niya ang mga anak ng Diyos, mamumuhay tayo ng simple. Next, number 3. Isa sa mabigat na kasalanan at ugali ng mayamang iyon, pagpapabaya sa buhay espiritual. Inuna niya ang mga bagay na pansamantala at hindi mga bagay na walang hanggan. Di ba? Inuna niya yung pera niya. Inuna niya yung sarili niya. Hindi na ho siya concerned sa kanyang spiritual life. Wala na siyang pakialam. Ang mahalaga, nag-enjoy ako ngayon. Kaya ano ang nangyari? Yes. Enjoy now, suffer later.
At doon sa impyerno, nararanasan ng mayamang ito ang hirap. Biro mo, sa halip na magsisisi siya, kahit doon sa impyerno, mag-repent siya, hindi. Anong hinihingi niya? Gusto pa rin niyang mag-enjoy. Gusto pa rin niyang magkaroon ng kaligayahan. Anong hiningi niya? Makaranas man lang. Lord, sinabi niya kay Abraham, kahit isang patak lang ng tubig mula kay Lazarus para lang no? Mararamdaman niya minsan yung lunas. Kahit doon sa impyerno, ang iniisip pa rin niya yung sarili niya. Hindi man lang siya nag-isip ng mag-repent. Kaya magiging maingat ho tayo kasi hindi ho tayo exempted nito. Pag araw-araw, buong buhay natin, ginugugol na lang natin sa mga pansamantalang bagay, doon na po tayo nakafocus, magiging maingat ho tayo. Pag okay na lang po sa atin na hindi pumunta sa church, pag okay na po sa atin na hindi mag-pray, pag okay sa atin na hindi magbasa ng Word of God, something is wrong sa spiritual life mo, kapatid. At ngayon pa lang, binibigyan ka ni Lord ng pagkakataon na bumangon muli. Kasi kung maayos po yung relasyon natin sa Panginoon, kung talagang tunay ang relasyon natin sa Panginoon, pumapalta ka man sa pagbabasa ng Word of God, pero hindi mo ito pinipigil. Hindi mo ito tinitigilan. Pumapalta ka man sa pag-pray, pero hindi ka tumitigil sa pag-pray. Amen. Ang mayamang ito, akala niya sa kanya na ang lahat ng kasiyahan at kasaganaan ng buhay. Nakalimutan niyang pansamantala at temporary lang ang kanyang buhay sa mundo. At sana ganun din tayo. What we have right now, hindi po natin ito forever ma-enjoy. Kaya let's share it. Ibabahagi po natin sa iba. Kung meron, maghingi sa'yo ng bigas, meron kang 1 kilong bigas sa bahay, pwede mong hatiin yun. Di ba? May nanghingi sa'yo ng tulong, talagang walang-wala ka. You can pray. The prayer of a righteous man is powerful and effective. When you pray, the Lord may gagawing himala. Natandaan niyo yung isang lumpo sa loob ng temple? Yung ang mga disciples, si Peter yata at saka si John, pumasok sa temple. Ang bigger na ito, nanghingi ng pera. Nanghihingi sila ng pera sa disciple, namamalimos. Pero si Peter at si John, walang pera at that time. Sabi nila, wala kaming pera. Pero kung ano ang meron kami, wala silang pera but they have Jesus. Ang sabi niya sa lumpong yon, but in the name of Jesus, stand up and walk. Kaya yung lumpong yon, mas higit pa sa pera ang kanyang na-receive na blessing. Why? Ang mga disciple, hindi limited sa pera ang tulong na binigay nila. If you cannot give, you can pray. Amen. And when you pray, the Lord will do something. Kaya ang lumpong ito, grabe yung himala na kanyang naranasan. Pero mo buong buhay niya, ganun siya. And then ang mga disciples na ito, na hindi naging madamot, wala silang pera, but they have the authority in the name of Jesus, nakareceive siya ng himala. At bawat isa sa atin, kapatid, tandaan natin, bawat isa sa atin ngayon, mayroon po tayong authority to use the name of Jesus to heal the sick. Basahin ninyo ang Mark chapter 16, yung kapangyarihan na binigay ni Jesus sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. Binibigyan niya ng karapatan to cast out the demons. You have the authority, kapatid. Kung tutuusin si Satanas, takot sa inyo dahil hindi siya makapag-say no pag gagamitin ninyo ang pangalan ni Jesus.
May sinasapian sa kapitbahay ninyo. Kailangan pa ba ninyong tumawag ng pastor? Bakit kailangan niyo tumawag ng church leaders? Ikaw mismo, may kapangyarihan ka. At this authority na binigay ni Jesus, para ito sa ating lahat. Use the name of Jesus to heal the sick. Sa loob ng pamilya ninyo may nagkakasakit. Hindi mo na kailangan pumunta pa kay pastor. Pastor, i-pray mo siya. Bakit ikaw hindi ka ba marunong mag-pray? Bakit ikaw wala ka bang authority? You have the authority in Jesus' name. Gagamitin ninyo ang authority niyon. Kaya nga nagagalak si Satanas sa buhay ng mga Kristiyano. Dahil alam niyang meron tayong authority, kapangyarihan na binigay ng Diyos, pero hindi natin ginagamit. Hindi natin madalas ginagamit ang pangalan ni Jesus. Sa bahay ninyo, declare the blessings in Jesus' name. Mararamdaman mong parang may masamang espiritu nakatira sa loob ng bahay nyo. Lumabas ka, umalis ka, baka ikaw yun. Rebuke him in Jesus' name. Kung may dapat tumakbo, hindi ikaw. Ang masamang espiritu. Amen? Biblikal at totoo po yun. Kaya nga nagagalak yung mga disciples, yung 72 disciples, nung sila binigyan ni Jesus ng mission. Bumalik po sila, nag-report kay Jesus, Lord, grabe! Kahit mga demonyo, sumusunod sa amin, sa pangalan mo. Grabe, hindi sila makapag-say no. At sabi ni Jesus, yes, totoo po yun. Nakikita ko nga si Satanas nang bumagsak parang kidlat. At hindi talinghaga yun. Totoo po yun. Kasi bawat believer may authority in the name of Jesus. Pero ang sabi ni Jesus, huwag kayong magalak dahil si Satanas ay sumusunod sa inyo. Magagalak kayo dahil ang pangalan ninyo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Kaligtasan, yun ang pinakamahalaga. Amen? Salvation, lahat po ba tayo ngayon ay ligtas na? Amen? Naintindihan natin ang kaligtasan ay hindi dahil member kayo ng church na ito? Naintindihan ba natin ang kaligtasan ay hindi dahil mga mababait tayo? Hindi. Through the Lord Jesus Christ alone. Amen? May authority po tayo to use the name of Jesus. May sakit, pray for that. Pray for healing. Hindi po binawin ng Panginoon yun, ha? Yan ang binibigay ni Jesus na authority sa mga disciples noon hanggang sa panahon natin ngayon. Ang problema natin ngayon, namumuhay tayong parang mangmang. Hindi natin alam ang ating authority. But, I tell you, IFLIC in my church, each and every one of you, kahit anong edad mo, if Jesus is in your heart, you have that authority. And when you use that authority in Jesus' name, ang kalaban mong si Satanas at ang kanyang mga demonyo, hindi makapag-say no. Dahil you have the authority. Amen? Use that authority. Sayang! Makapangyarihan po ang bawat isa sa atin. And we have that authority to use the name of Jesus. Hindi po lahat, ha? Maraming gumagamit ng pangalang Jesus, pero hindi lahat binibigyan ng authority. Kaya hindi sila pinapakinggan at sinusunod ng mga masasamang espiritu. But ikaw, you have that authority in Jesus' name. Amen? Grabe po, actually, naiinggit. Kung tutuusin, naiinggit sa Satanas sa atin. Dahil sa authority yun. Kaya lang sayang ang authority yun kung hindi mo gagamitin. Use the name of Jesus. Ang mayamang yon hindi matalinong paggamit. Nagkakaroon siya hindi matalino yung paggamit ng mga pagpapala ng Diyos. Hala, yung may pera, may pera, hala, sige, gastos ng gastos ng gastos para sa kanyang sarili. Hindi na siya nag-iisip sa pangangailangan ng iba. Pinagkalooban siya ng maraming kayamanan, ngunit hindi niya ito ginamit upang makatulong sa iba at magbigay
luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Ang lahat ng ating tinangkilik ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Amen? Nakalimutan ng mayaman na kung anong meron siya, hindi ito personal property niya. Ito ay pinagkatiwala lamang sa kanya ng Diyos. At anytime, pwede itong tatanggalin ng Panginoon kung ang taong ito hindi na mapagkatiwalaan. Same thing with us. Bawat isa sa atin, mga steward lang po tayo. Kung may trabaho tayo, that is not because masipag po tayo. That is a favor from the Lord. Yung trabaho mo, pinagkakatiwala lamang po yan ng Panginoon sa inyo. Kaya sa trabaho ngayon, dapat si Kristo ang maluwalhati. At pag mo yung sahod mo, that is not for you alone to enjoy. You give sa mga nangangailangan. Pastor, kulang pa nga ako sa, yung sahod ko, kulang pa nga sa pangangailangan namin sa loob. Mas lalong magkulang yan, kapatid, pag hindi ka magbibigay, mag-share sa iba. Ang mapagbigay, ipagpala ng Panginoon. Lalo na po, pag hindi mo binabawas, hindi ka nagbibigay ng ikapo, ng tithes, mas lalo kang gagapang sa hirap. Nandoon kasi yung promise ni Lord. Pagbibigay ng tithes and offering, promise po yan ng pagbasahin mo ang Malakay. May blessing si Lord. May promise si Lord sa taong nagbibigay ng kanilang ikapo. Sad to say, may mga ilang churches ngayon, ilang mga Christians hindi na naniniwala na applicable ang tithes sa ating panahon ngayon. Sinabi ba ng Panginoon yan? Tinuro ba yan ng mga disciples? Tinuro ba yan ni Jesus? Wala. Bakit natin pinapangunahan? Hindi pala sinasabi hindi pala tinuturo ni Kristo. Hindi tinuturo ng kanyang mga disciples. Bakit tinuturo natin ngayon na wala ng tithes? Di ba? Kaya doon palang bagsak na tayo. Kasi kung hindi tayo marunong magbigay ng tithes natin, paano tayo makapagbigay ng more than 10%? Nahirapan ka nga magbigay ng 10%. Paano ka magbibigay ngayon ng generous giving? More than 10%. Di ba? So, ang pagbibigay po ng tithes is very biblical. Nasa Bible po yan. May promise si Lord. At ang sabi niya, pag nagbibigay kayo ng tithes, siya mismo ang titigil at papatay ng mga devourer. Pag tapat kang nagbibigay sa Panginoon, papalayain ka niya mula sa utang, pagkakatali ng utang na yan. Pero, gamitin mo itong dahilan, hindi ka magbibigay dahil pangangailangan mo. Mas lalo kang matatali doon. Ibigay mo sa Panginoon ang sa Kanya. Hindi ako natatakot. Minsan, ang mga pastor, pag nagpe-preach ng tithes, inaakusahang mukhang pera. Hindi, sa Panginoon naman tayo haharap. Sinasabi ko lang sa inyo ang biblical, very biblical na principle ng Panginoon. You want to be blessed, you give. You want to be blessed, you give. In fact, yung 10% mo, hindi ka pa nagbibigay sa Panginoon yan. Binabalik mo lang ang sa Kanya. Yung 10%, actually, hindi ka pa nag-generous giving yan. Binibigay mo lang sa Kanya. Ang nararapat sa Kanya. Hinihingi lang po niya 10%, 95%. Ang 90% sa'yo na po yun. 90% doon ka na magbibigay ng generous giving mo. Pero bawasan mo muna ang para sa Panginoon. Amen? Kaya huwag tayo maniwala sa mga sinasabi sa social media. Kahit kilala pa ang mga vlogger na yon, hindi tayo followers nila, followers tayo ng Panginoon. Basahin mo, how many times? I have read at least 4 times or 5 times ang New Testament. Hindi po nagtuturo si Jesus, hindi po nagtuturo ang mga disciples na dahil nandito na tayo sa panahon ng grace ay wala na ang tithes. Wala po. Please, huwag ko natin pangunahan ng Panginoon. Kaya tayo nagkakamali. Pinapangunahan natin ang sinasabi ng Panginoon. Dahil ba hindi, yes of course, hindi nagsasabi si Jesus nagtuturo na magbigay kayo ng tithes sa New Testament kasi ginagawa na po nila. Ginagawa po nila ito. Matigas ang puso ng mayamang ito. Matigas. Ang puso mo ba ay matigas din? Ha? Bakit matigas? Walang awa.
Walang concern, walang paki, walang simpatiya. Nakita niya ang pangailangan ng kapwa, pero sarili pa rin niya ang palaging inuuna. Mga taong matigas ang puso, walang awa. Ang mga taong matigas ang puso, walang awa, hindi rin kawaan ng Panginoon. Sa loob lang po ng church natin, sa loob ng family natin, alam mong may nangangailangan at kaya mong magbigay ng tulong, huwag ka nang humingi ng tulong sa church. Walang problema rin pag humingi ng tulong, pero kung kaya mo, ibigay mo. Kasi ang generosity, nanggagaling sa personal yan. Minsan kasi, generous lang po tayo, pero nais nating magbigay, hindi galing sa sariling bolsa, galing sa ministry. Di ba? Gusto mo magbigay ng ganito, ng ganyan, pero hindi nanggagaling sa sarili mo. Gusto mo kukunin sa ministry. Ang tunay na generosity kapatid, nanggagaling sa sariling bulsa mo. Ha? Sinabihan ka ni Lord na magbigay ka, huwag ka nang humingi o umasa pa ng iba. Ikaw ang sinabihan ni Lord. Huwag mong sabihin na maliit lang kasi ito. Hindi. Kahit gaano, sa'yo maliit, pero sa taong nangangailangan, malaki na po yon. At pag may nanghingi sa'yo ng tulong, tulungan mo. Nung one time, few weeks ago, dyan po sa Mercury Drug sa Walter Mart, may isang teenager doon na nagano siya, no? Pag mag-park ng sasakyan, motor, parang binabantayan niya, and then pag umalis na po yung driver, yung motor, nanghingi siya ng kunting barya. Ako naman, nagmamasid sa kanya dahil nga, nandun lang ako nakaupo sa motor. Nararamdaman ko po yung awa ng batang iyon. Binigyan ko siya ng barya, 20 pesos. And then dahil nagbigay ako sa kanya, may authority na akong makipag-usap sa kanya. Tinatanong ko po siya, bakit ganyan? Wala siyang planong magpapalimos. Kaya lang, broken family pala. Hiwalay yung kanyang mga magulang. Hindi na sila inaalagaan. So, sino ngayon ang magpapakain sa kanila? May mga taong ganun. Nagmamalimos, hindi dahil kagustuhan nila yon. Dahil sa pabaya ng mga magulang. Mabuti na lang, yung batang yun, bago kami umalis, pinatanggap ko muna sa Panginoon. In-encourage ko siyang pumunta ka sa church. Ginawa ko na yung part ko. And I pray na ginawa po niya yun. Pumunta siya ng church. I pray. Natamnan na po siya ng Word of God. Ang Lord na po ang bahalang humipo sa buhay niya. Pero minsan, kung titingnan mo lang yung physical na anyo, wala, hindi ka titigas talaga ang puso mo kasi sasabihin mo, parang mas mahina pa nga ako sa iyo eh. Parang may sakit pa ako sa iyo tapos nanghingi ka sa akin. Bakit hindi ka magtrabaho? Ang lakas-lakas ng katawan mo. Madalas sinasabi natin yun. Pero hindi ang point doon, kapatid. May sinasabi sa iyo, baka may misyon si Lord na gustong mong gagawin sa Kanya. Yung pera is, ano na lang yun? Parang opening na lang yun para makapasok ang gospel. Kaya naawa ako sa batang yun. Dinagdagan ko yung 100 pesos. Sabi ko, huwag mong ibili ito ng droga. Huwag mong ibili ng droga. Sabi niya, Kuya, sir, hindi po ako nagda-drugs. Ibibili ko po ito ng pagkain. At least nakapagbigay ka, nakapag-ministeryo ka pa. Huwag agad nating hatulan yung kapwa natin. Amen? Ay ang problema doon, wala tayong paki sa kanila kung mismo yung puso natin, hindi tama sa harapan ng Panginoon. Last, hindi nakikinig sa salita ng Panginoon. Ang mayamang ito. Kaya mahirap, sabi ni Christ, mahirap ang mga mayaman maliligtas. Hindi posible, mahirap. Kasi buong isipan nila nandoon sa kayamanan. Yung tiwala nila nandoon sa kayamanan nila. Sasabihan mo ng Word of God, hindi ka papansinin.
Hindi ka nila papakinggan dahil akala nila hindi na nila kailangan ng Panginoon dahil meron sila. Pero mali, kapatid. Dahil ang kayamanan mo, pag hindi ka maingat, hindi ka sa Panginoon, ang kayamanan mo magdadala sa iyo sa impyerno. Kaya huwag na huwag po nating gagawing sentro sa buhay natin ang kayamanan natin. Pag may pera ho kayo, blessings po yan ng Panginoon. Pero dapat hindi siya kapalit sa Panginoon. Amen? Amen. Mga inaantok, amen. Yun. Gising. Ang problema ng mayamang tao, hindi kakulangan ng kalaman, kundi kakulangan ng pagsunod sa salita ng Panginoon. I believe, ang taong ito ay buhay pa. Ang sabi ni Jesus, ang sabi ni Abraham, nandoon na sila si Moses, ang mga prophets. I believe, ang mayamang ito ay nakakarinig na ng salita ng Panginoon. Pero hindi niya pinapansin. Sa akala niya, hindi niya kailangan ng Panginoon dahil mayaman siya. Pero doon ang malaking pagkakamali. Dahil ang kayamanan mo ay hindi magdadala sa iyo na sa langit. Amen? Sa Panginoon po ang lahat. Ito po yung sinishare ko sa inyo ngayon, magiging reminder ulit, kapatid, na tayo po ay magiging asin at ilaw. Let us help one another kung ano po yung capacity na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? As I said, hindi sa lahat ng panahon pera ang ibigay nating tulong. Pwede ibigay mong tulong yung lakas mo, yung talent mo, yung capacity na binigay ni Lord sa inyo. Kung anong meron ka, pwede mong ibahagi yan sa iba para ikaw po ay magiging ilaw at blessing sa iba. Ang mahalaga po, hindi natin gagayahin, hindi natin tularan ang ugali ng mayamang ito. Walang pakialam sa ibang tao. Kaya dito po sa loob, pag may mga pangailangan, may nakikita kayong kapatid na nangangailangan, huwag na kayong maghihintay sa buong iglesia. Kung kayo po ay may capacity, help! Huwag na ninyong hintayin ang linggo. Capacity niyo sarili niyo, binibless na kayo ni Lord. Help one another.